Magandang araw, kumusta po? Welcome na naman sa ating episode mga kababayan. Pag-usapan natin mga kababayan ngayon, ito palang issue dito sa paglabas ni Marine Sergeant Orly Gutisa, mga kababayan. Ang katotohanan dito tungkol sa question ngayon na affidavit ni Orly Gutisa, mga kababayan. Para maliwanag kung anong nangyari, may isang interview kay dating Congressman Mike Defensor. Pakinggan natin. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Season. I respect the ruling of the court. Pero kahit naman sa Supreme Court, very clear na yan. You only authorize to make it a public document. In good faith si Gutesa na nagpunta sa notaryo. Hindi niya kailangan pikiin yung seal. Hindi niya kailangan pikiin yung registry. Because in fact, Pinky, just a side story, nung nag-uusap na yan, sabi ni Senator Marcoleta, Sarge, panotarize mo naman yan. I even in fact opposed it. Sabi ko, Senator, kadante hindi naman kailangan yan inotarize. Kasi under oath yan sa Senate. Hindi, sabi niya, gusto ko prepared. So, in good faith, nagpunta Sergeant Gutesa. I was not with him. No one was with him. Pero nandyan yan. So siya talaga nagpunta mag-isa? Yes. And exactly where, sir? Somewhere in Manila, merong may picture, pinakunan ko eh. I sent it to Senator Marcoleta, yung pinakita niya. Nakalagay pa nga doon 24/7 eh. Akala mo tindahan ng 7-Eleven eh. So, all I'm saying is, mukhang mali ata yung sinasabi na yung iimbestigahan ay yung nagpresenta ng salaysay. Kung sino pa yung nagsalita, siya pa yung imbestigahan. Sino ngayon yung magsasalita tungkol sa flood control? Meron kang 19 na katao na sundalo na pwede magbigay sa'yo ng detalye kung paano dinideliver ang pera. Matatakot na lahat yan. Yung pala lahat ngayon, pwede lang imbestigahan. Because again, for the sake of the judge, wala na yun eh. Na-cure na yung oath niya when he went to the Senate. So it's not so why would he fake it? Yun pala ang nangyari eh. Kita mo yan? Mga kaibigan, itong issue kasi kay Gutesa ngayon, liniligaw sadya, ang totoong issue dito, anomalya ng flood control, mga kaibigan. Okay? Narinig ninyo, mga kaibigan, si former Congressman Mike Defensor, kung anong nangyari tungkol dito, mga kababayan, itong retired Marine Sergeant Gutesa. In fact, ang katotohanan pala si Defensor mismo ang linapitan, mga kaibigan, ni Gutesa. Kasi gusto niyang ilahad ang kanyang nalalaman, mga kababayan, tungkol dito sa sobrang maanumalyang sa flood control. Kasi originally, wala silang alam Sila Gutesa, hindi nila alam, mga kababayan, kung saan ang galing. Yung pera, na tinatawag nila, mga kababayang basura, di nila alam na galing pala ito sa sindikato dito sa flood control, mga kababayan. Lumabas siya, alam naman ninyo, di ba po? Bakit lumabas siya? Kasi naging issue na, mga kaibigan, itong korupsyon ng flood control. Nakikita yung pera, mga kababayan, during the investigation, nakadami-daming mga pera na nandoon sa harapan nila ni DPWH Assistant Regional Director Bryce Hernandez. Nandoon rin si Director Alcantara. Pabalik lamang po sa ating isipan. Going back dito sa kay Gutesa, mga kababayan, nakita ninyo, maliwanag na explanation ang sinabi ni Mike Defensor. Siya pa nga pala ang nagsuggest na may salaysay na ginawa, mga kababayan, si Gutesa kasi gusto na nga niyang lumabas at gusto niya magsalita sa kanyang nalalaman tungkol diyan, mga kaibigan, sa issue na iyan. Di ba po? So siya, bilang may personal knowledge, mga kababayan, patungkol sa pera, may alam siya at hindi siguro niya matake, mga kababayan, na
magmukmuk lang siya at wala siyang gawain. Kaya, yun, lumapit doon mga kababayan kay Mike Defensor at nag-usap sila. Na-advise naman ni Mike Defensor na ito ang gagawin mo. Sulat mo yan. Gusto niyang matulungan mga kababayan kasi gustong tumulong si Gutesa. Sabi ni Mike, Defensor, sige, lapit na kay Senador Marcolita. Anong sabi ni Senator Marcolita mga kababayan? Ano mo yan? Ipa-notarize mo yan. Ang sabi niya, pwede naman hindi i-notarize. Total naman mag-under oath naman siya during sa doon sa Senate investigation Pero maliwanag na sinabi ni Marcolita, mas maganda na yung notarized para ready daw. At tama naman, on that ay advice mga kababayan, sinabi rin ni Mike Defensor doon kay Gutesa at ginawa naman ni Gutesa mga kababayan. Siya lang mag-isa, hindi nga sinamahan niya Naghanap siya mga kababayan ng mga notary public mga kaibigan. At doon nakita niya sa isang area na sabi niya, meron nga akong doon may picture ako kasi sinabihan ko yung si Gutesa, picturean mo naman yung notary public area na sabi, di ba, narinig natin? Ang sabi mga kababayan na parang nasa palengke, may 24 hours pa nakalagay. At prinisinta naman yun, pinakita mga kababayan, during Senate investigation, pinakita naman mga kaibigan ni Senator Marcolita. Just to prove na pumunta talaga siya doon. Nangyari ito mga kaibigan, alam naman natin ngayon, na ang para bang inuusig o hinahanap ang iniimbestigahan, hindi na mga kababayan doon sa totoong tao na dapat ang hahanapin, ang dapat tutumbukin ngayon. Nakita ninyo yun? Di ba? Sa tingin natin, malaking kalukuhang nangyayari mga kababayan. Tama yun. Sino pang lalabas na magtitestify kung ikaw naman ay ikaw na magtitestify na meron kang alam, ikaw pa ngayon ang iimbestigahan, ay kung wala pang swerte, tatakutin ka during investigation at gustong may papasabi na pangalan na hindi naman, wala naman silang parte o hindi naman kabahagi doon at gustong papasabi sa iyo, ikukuntip ka, makulong ka pa. Di ba po? Ikaw nang tumulong para malahad na maglabas ang katotohanan, ikaw pa ang makukulong. Mas nauna ka pa na makukulong doon sa dapat makulong na mga kurakot na yan. Di ba po? Yan ang katotohanan talagang nangyari dyan narinig na natin mga kaibigan. Siguro kayo. Tayo, taong bayan. Kasi ngayon parang wala na linilihis na talaga mga kaibigan. Biruin ninyo. Just very recently, ang ICI, Independent Commission for Infrastructure mga kababayan, na create by virtue of the power of the President para create nila ito para mag-imbestiga nga. Independent daw. Sige na, independent na. Pero tingnan naman ninyo mga kaibigan. Ang lumabas ngayon ng kanilang investigasyon, may partial na sila na sinabit na mapangalan sa ombudsman na papakasuhan nila mga kababayan. Wala doon si Martin Romualdez. I am not saying, mga kaibigan, na mayroon talagang ginawa si Martin Romualdez. Pero dapat yun, mga kaibigan, doon ka na magpaliwanag sa korte. Di ba po? Kasi lahat mga kaibigan dito, ang tumbok, doon papunta Di ba? Doon papunta mga kaibigan. Ang naging issue pa, yung pang affidavit ni Gutesa. Biruin mo, ang affidavit ni Gutesa, mas nauna pang napunta sa korte mga kababayan at sinabi ng isa sa mga korte sa Manila na
fake daw. Yung dokumento na yun, kasi ang nagnotaryo mga kababayan, hindi daw totoo. Nakita mo yun? Mas nauna pang dumating doon sa regular court, ang tungkol doon sa pidabit ni Gutesa. Kaysa sa ma-file ang kaso mga kababayan, based dito sa mga statement nila. Hindi naman si Gutesa lang eh. Ang statement ni Gutesa, mga kababayan, magko-corroborate lamang ito eh. Magpapatibay kumbaga doon sa mga statement ng mga nauna. The like of mag-asawang Diskaya. Yung statement ng DPWH sa official. Di ba po? Bryce Hernandez, Alcantara. Yung may statement nila. Ang liwanag yun, magagamit yun eh. Bakit? Hindi doon pumunta ang investigasyon, pati ito pa sa napunta mga kaibigan sa affidavit ni Gutesa. At para bang pinagkaguluhan ang affidavit ni Gutesa ngayon dahil daw sa it's a fake parang affidavit. Ang issue dito, ang hinahanap mga kababayan, it's not about the affidavit of Gutesa. Ang hinahanapin dito, mga kababayan, yung sinabi ni Gutesa, even minus nga sa affidavit, nung unang mga video natin, mga kababayan, nauna nang sinabi ko, kahit wala na yung affidavit na yun, mag-stand pa rin yung sinabi ni Gutesa. Kasi under oath siya eh. Nung umpisang inimbestigahan, nung sinalang ng, sa Senate investigation, mga kababayan, under oath siya. Kahit na sunugin no yung affidavit na yun, on the record na yun eh. Di ba po? Yun pa rin. Pero ngayon, tingnan ninyo, ang issue, mga kababayan ngayon, gusto nga hanapin pa nila si Gutesa. Nagsalita na si Gutesa eh. At tingnan ninyo ngayon, ha? May mga bagong mga developments dito. Babalik daw si Lacson after siya nag-resign. Okay? Kasi walang tumanggap mga kababayan sa chairmanship ng Blue Ribbon, even doon sa mga kasamahan niya. So no choice, babalik siya. Ngayon, ang binalikan na naman, ang issue, Gutesa. Bakit si Gutesa ang issue? Hinahanap pa rin nila si Gutesa. Yung laman ng statement ni Gutesa, yun ang hahanapin. Hindi si Gutesa. Ano bang nangyari sa atin? Ha? Di ba po? Kaya hindi natin maintindihan. Kaya ang tao dyan nagagalit. Nagagalit ang taong bayan. Linilihis ninyo sadya eh. Di ba po? Tingnan ninyo, araw-araw na. Meron ng rally, mga kababayan. Hindi ito mangyayari kung dire-diretsahan ang ginagawa ninyong, di ba, ginagawang investigation, malapit na, tumbok na malapit eh. Sadyang linilihis, mga kababayan, at kung ano-anong mga investigasyon na gagawin. Di ba po? Kahit nakalimutan ninyo yung iba, isama na ninyo yung mga statement. Doon sa statement ng mag-asawang Diskaya, pinangalanan naman doon nila eh. At sinumpaan naman nila ang salaysay na yun during investigation. Ay, mag-focus doon. From there, sino pa? Ayun, yung mga DPWH, yung iba pang mga kontraktor, doon na magpo-focus. Huwag na. Magbida. Alam ng taong bayan, mga kaibigan eh. Nasadya talagang linilihis. Kaya po nagagalit ang tao. Look ngayon, ano na nangyari? Di ba? Sumadsad ng sumadsad, mga kababayan, ang ating halaga ng piso against the dollar. Hindi na. We are not stable nowadays. Yung ekonomiya natin, mga kababayan, sumadsad. Kung istrita ng ginawa, mga kaibigan, yung investigasyon,
Hindi ito magkaganito kasi tumatagal ng tumatagal, mas lalo ang grabe ang epekto eh. Di ba po? Pinapaikot-ikot lamang eh. Ha? Oh. Inyo na narinig. Anong may sabi ninyo? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share naman and like. Don't forget also to hit the bell button para lagi po tayong updated.